Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ay nagkakatipon upang ating papurihan ang ating Ama, pasalamatan sa mga biyayang ating natanggap sa kanyang kagandahang loob, at mulit-muli dumulog sa pagdiriwang na ito ang sakripisyo ng ating Panginoon Jesucristo. Ipanalangin natin na nawa ang ating napapakinggang salita ng Diyos at ang ating pananampalatay ating maisabuhay para sa ating kaligtasan. Ngayon po'y ating aminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang kapanahunan ni Akas, na anak ni Hotam, at apo naman ni Uzias, ng hari ng Huda, ang Jerusalem ay sinalakay ni Rezin, hari ng Syria, at ni Peka, anak ni Remalias, hari ng Israel. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Nakaabot sa sambayanan ni David ang balitang nagkasundo na ang Syria at ang Israel. Kaya't ang hari, gayon din ang punong bayan ay nanginig sa takot na animoy mga punong kahoy na inuugoy ng hangin. Sinabi ng Panginoon kay Isaías, isama mong iyong anak na si Sear-Hasub at salubungin ninyo si Akas. Matatagpuan ninyo siya sa may dulo ng padaluyan ng tubig mula sa tipunan ng tubig sa itaas, sa daang patungo sa bilaran ng damit. Ganito ang sabihin mo sa kanya, humanda ka, pumanatag ka at huwag matakot. Huwag masisira ang loob mo dahil sa nag-aalab na poot ni Rezin ng Syria
at ng anak ni Remalias. Ang dalawang iyan ay parang dalawang kahoy na umuusok ngunit di nagdidingas. Nagbalak ng masama laban sa iyo ang Syria, ang Israel at ang anak ni Remalias, at kanilang sinabi, "Lusubin natin ang Huda, pasukuin natin at sakupin, papaghariin natin doon ang anak ni Tabeel." Akong Panginoon ang nagsasabing hindi na ito mauulit, pagkat ang Syria ay mahina pa sa Damasco na punong lungsod niya, at ang Damasco ay mas mahina kay Haring Rezin. Ang Israel naman mawawasak sa loob ng 65 araw. Malakas pa sa Israel ang Samaria na kanyang punong lungsod, at ang Samaria ay hindi lalakas kaysa kay Haring Peka. Ikaw ay mapapahamak pag hindi na natili ang iyong pananalig sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Dakila ang poon dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Sion, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Bundok sa hilaga nagalak ang dulot, sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos ligtas ang sinuman, sa loob ng muog ng banal na bayan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Itong mga hari ay nagtipon-tipon upang sumalakay sa bundok ng Sion. Sila ay nagulat nang ito'y mamasdan, pawang nagsitakas at nahintakutan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Ang nakakatulad ng pangamba nila ay ang pagluluwal ng butihing ina. Sa hanging amihay kanyang winawasak, ang naglalakihang barkong naglalayag. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malaon na sanang nagdaramit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga Tiro at Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sanay nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po'y magsiupo. Sinabi ho ng Panginoong Jesucristo ang mga salitang kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Betsaida. Ano po ang mga naging kasalanan na
na hindi nila pinagsisihan o kaya ay pagtalikod. Ano pong kanilang mga nagawa kung bakit ito ay nabanggit ng ating Panginoon Kristo? Una po ay nakarinig sila ng salita ng Diyos. Nakamalas sila ng mga himala at kababalaghan. But they were not able to do and to live out their responsibilities. Nalaman nila kung anong tamang gawin, narinig nila kung ano ang salita ng Diyos, kung paano magsabuhay ng kalooban ng Diyos, pero hindi nila ginawa ang kanilang misyon at responsibilidad. Kaya po, sabi ng Panginoon, kung ito'y narinig ng ibang sambayanan, ay sila'y magbabago. Pero kayo, hindi kayo nagbago. Ikalawa, kanila pong napakinggan ang salita ng Diyos. Kanila pong nakita ang kababalaghan ng Diyos. Pero, they disregarded the call, the invitation to follow Jesus. Sila po ay nanatili sa kanilang mga ginagawa. Sila'y nanatili sa kanilang maaring makasalanang ginagawa. Kaya po, sinabi ng Panginoon, kawawa ka Corazin, kawawa ka Bethsaida. At ikatlo, ay sila po ay bumagsak dun sa isang uri ng kasalanan. Yung kasalanan na wala kang ginagawang mabuti sa gitna ng dapat meron kang gawing mabuti. Nalaman nila kung ang salita ng Diyos ay dapat ipinapahayag. Nalaman nila na ang kalooban ng Diyos ay sinasabuhay, pero wala silang ginawang mabuti. Nanatili sila sa ganong estado ng buhay, nanatili sila sa kanilang pamumuhay na wala ang Diyos at hindi nagsasagawa ng kanyang kalooban. Mga kapatid, ito po ay napakagandang paalala sa atin. Lalo't higit tayo na nakikiisa sa misa, tayo na nakakarinig ng salita ng Diyos, na tayo na nakakatanggap ng kanyang katawan at dugo. Tayo po ba ay nagsasabuhay ng misyon at responsibilidad na bunga nito? Ipinapahayag ang salita ng Diyos na napakinggan dito at naging saksi ng katawan ni Kristo na nagiging kabahagi tayo sa tuwing tinatanggap natin ang kanyang katawan. Ikalawa, atin po bang sinusundan, atin po bang pinapakinggan at tinutugon ang panawagan ng ating Panginoon Kristo na sumunod sa Kanya? Lagi po tayong inaanyahan ng ating pagdiriwang ng misa na humayo at ipahayag ang ating ipinagdiwang. Humayo at ipalaganap ang salita ng Diyos. Humayo at atin pong bigyang pagsasabuhay ang ating pinagdiwang dito ng pagmamahal ng Diyos at ng sakripisyo. Ito po ba ay ating ginagawa? Ito po ba'y ating tinutugunan? Ito po ba'y ating isinasabuhay? At ikatlo, ay tayo po ba ay mayroong nagagawang mabuti sa pamamagitan ng pagpapahayag ng ating pananampalataya? O sa gitna ng halimbawa, hindi pagkakaunawaan, sa gitna ng ang ating pananampalataya ay inaalipusta at inuusig, ano pong ating ginagawa? Baka naman hinahaya lang natin, hindi natin ipinapahayag ang katotohanan ng ating pananampalataya at bunga nito. Hindi naman po tayo sa makikipagtalo, kundi ipahayag natin ang katotohanan kung bakit tayo nananampalataya sa Diyos. Dahil baka hindi nila maintindihan at nalalaman kung bakit tayo patuloy na sumusunod kay Kristo at nananampalataya sa Ama. Sabi po ng ating Panginoon Kristo ay sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang iparurusa sa mga taga-Corazin at Bethsaida kaysa sa Sodoma, sapagkat napakinggan nila ang salita ng Diyos pero hindi nila pinahayag.
nakita nila ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala at kababalaghan, pero hindi nila ipinahayag. Kaya mga kapatid, maganda pong itong ating pagninilay ay tanungin natin ang ating sarili kung ang salita ng Diyos, kung ang kagandahang loob ng Diyos ay nadadala natin sa ating pamumuhay saan man tayo isugo. Hindi lamang dito sa simbahan, kundi sa ating kapwa na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Ipanalangin natin na nawa, ang buhay natin ay maging buhay na tanda ng ating pananampalataya. At ikalawa, ipanalangin natin na maging tayong tagapagdala ng salita ng Diyos at salamin ng pag-ibig ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Matiisin ng Diyos at mulat sa ating mga paghihirap. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa daan ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ang ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Kristiyanong nananalig, naway tumugon sa tawag ng pananampalataya at pagbabalik loob, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan na italaga ang ating sarili para maging malaya kay Kristo ang mga taong napipiit sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong may mga pusong hungkag at nanlalamig, naway makatagpo ng kaligayahan sa pag-ibig ng Diyos at ng kanilang kapwa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may karamdaman sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway masiyahan sa maliwanag na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng habag at pag-ibig, pakinggan mo ang daing ng mundong nasusukol sa pagdurusa at pagkakasala. Palayain mo nawa kami sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparingan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya, kaisa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Poong Jesus namin, iligtas mo kaming tanan. Ngayon, Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Mel Rey na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos, ang mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po.
Inaanyayahan po sa unahan ang nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, mangibang bansa at kukuha ng pagsusulit. Lumapit po dito sa unahan para sa pagbabasbas at panalangin. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmumulang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling naming basbasan mo ang mga kapatid namin ito na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa sa ilalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila na mas mahaba at makahulog ang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at hadikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ang pagpapala mga kasangkapan sa panalangin upang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Happy birthday po at happy anniversary sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo itaglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.